Number 4, listen, number 4. Okay, dapat sana okay, so determine the current I to establish a flux of 1.5 times 10 raised to negative 4 Weber. So yung flux na yan, ito, flux number 2. Okay? Iba yung total flux kasi total flux magagaling dito sa may windings. No? Walang flux na magagaling dito kasi nasaan yung windings nandun yung labas ng flux. Okay, so nandito yung current, dito pumasok yung current, so therefore positive, negative. So this one is a total flux, maghahati yan sa dalawa. So parang current, di ba? So yung total current, maghahati sa dalawa. And you have the sheet steel, ang ginamit, so kailangan namin ng pH curve, no? So yung length, tignan niyo yung length BCDE. BCDE at saka EFAB ay 0.2 meters yung length. Tingnan nyo rin, plus kinuha yung length doon sa loob, hindi sa labas at hindi dito sa may dito. Iba kasi yung length doon kaysa yung nasa gitna. Okay? Bakit kaya? Kasi concentrate lahat ng flux sa gitna. Kasi kung hindi natin ilalagay yung flux sa gitna dumadaan yung flux, no? So iba-iba ang sukat niyan. Okay, kaya ginawa nila, kinompress nila as one flux. So nandito na sa gitna lahat yan. No? Kaya magtataka kayo kung bakit walang flux sa gilid. O kaya dito sa mga part na yan. Mayroon. Kaya lang, for the purpose of ease of computing, nilagay na lang sa gitna. Okay? Also, mayroon tayong length PE. So, iba yung length nito at saka yung length nito. Siyempre, makikita nyo yung length nito, mas maraming binibutan, di ba? As compared to dito, so 0.05 meters. And ang cross-sectional area sa lahat niyan, pare-pareho yung sukat ng area, 6 times 10 negative 4. So, i-convert mo ngayon dito into circuit, di ba? So, convert natin muna ng circuit. Okay. Okay. Diba? Kuha ba? Kung paano kinonvert circuit. Nandito yung source, yung mayroong winding. Diba? So, ito yung length. Ito yung may length na EFAB. Ito yung may length na BE. Tapos ito yung may length na BCDE. Okay? So ito yung F. So positive, negative. Yung cellphone holder ka kayo. Cellphone holder. You have flux 1. Cellphone holder. Then you have flux 2. And this one is given 1.5 times 10 negative 4 Weber. Walang J. Tataka ako dahil chinekan ako sa assignment. Saan kayo nanggaling yung J? Parang imaginary. Nilagyan ng, ewan ko pero kung nag-check kayo, J. Alam mo kung kayo. Now, meron J. Number 2 yata yun. Yung problem number 2. Nilagyan ng J. Bakit? Minus 1 ka eh. Tapos, ano yung masabi sa number 1, 30,000, 0.18 yata yun, something ganyan eh. 30,001.8. May sagot na ganyan sa number 1. Nung kinompute niya, tama dito. Pagdating dito sa taas, iba na. Tapos yung decimal point na nandito. So, tama kayo. Eh di ba ganyan, pag ganyan, 300.00, tapos may point pa doon, ano tawag doon? Meron pa isa. O, point talaga yung nilagay. Pero pagdating dito, yung computation niya, tama. Pagdating doon, point. O, so, paano, di ba?
Kasi nagbabase ito dito sa computation ko, kaya mo nga nilagay dun eh. Okay? Yan. So, sabi ko, kaya ako minamali kasi para sabihin na be careful kung sa mga sinusulat nyo. Wala naman pag nagkokopya. Kaya lang, tignan mo, yung kinopyahan niya may J, nilagay din niya J. Hindi ba siya nag-isip? Sino kaya yun? Nag-lecture pa si Sir ng imaginary sa Sa'yo? Bakit nagkaroon ng imaginary? Ayaw. Diba? O, yun ang pan yun, no? Pwede mong i-collection yung kinopyahan mo kasi mayroong J. O, next. Okay, so ang unang gagawin dyan, no? Hahanapin yung teka. Diba? Flux density. So, what is Mali. the flux density? Nandito ka, makinig, flux 2, syempre. Flux density number 2. Okay? So, that is flux 2 Abad na yata pangalan. divided by the area. Uy, Area naman, iba yung sinend ko kay Banta. So, you have 1.5 Tama, sinend ko kay Banta. times 10 negative 4 Ito yun. meter per, ayun, nakalagay, 6 times 10 negative Wala, walang dito. 4 meters squared. Ang sa akin. Solve mo, pairam calculator. 0.25 times that, Sa'yo, 167. okay, at this point, hahanapin mo na yung value ng age. Mali yung solving niya. Okay? Meron yung time na gagamit tayo ng table, ng graph. Meron yung time na hindi ginagamitan ng graph. Kailan gagamit ng graph at kailan gagamit na walang graph. Pag hinahanap yung curve. Pag hinahanap yung curve, Gagamit lang kayo ng graph kapag hindi binigay yung permeability ng material. Ah, Pero okay. pag binigay ang permeability ng material, hindi mo na kailangan gamitin yung graph. Okay? So, may binigay lang permeability ng material, wala, di ba? Material, pero permeability binigay pa, hindi. So, hindi ka, gagamit ka talaga ng table. Okay? So, from curve, curve. Hanapin natin yung curve. Alagay dyan, 0.25. Taas natin ang konti. Ito yun. Ayan, speech na yan. 160. Okay? 0.25 saan? Ito 0.1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0.2. 0.22. 0.24. 0.26 na sa pagitan nito. Dilation proportion 0.2. 0.2 is equal to 40. 0.25, hindi mo alam. Back, X. And then, pwede ito, 0.3. Huwag ka kukuha ng hindi nag-intersect. Diba? Kumuha ka ng intersect o 0.3. 60. Pakiharap, what is X? Chip solve. 50 ampere turns per meter. Ito ay yung H. H ng alin? H ng B, C, D,
kasi nandito ka, di ba? Naintindihan ba?